Panginoon, ang nag-iisa, Pogi, no? Ayan, parang mayor po yan, si Rodrigo Marigon, ayan. Ako po si, Nanding tawag nila sa akin, Pastor Ronald. Dati po akong public school teacher, kaso nag-full time po ako ngayon sa pagpapastor. At okay lang po ba kantahan muna natin si Lord? Taas na kamay muna. Sino masaya dito ngayong, ngayong gabi na ito? Masaya po ba tayo? Masaya ako, first time ko dito eh. So kantahan muna natin si Lord, okay? Alam niyo po, sorry kay, di man po marunong mag-istorya ng Bisaya. Tagalog na lang, okay lang po ba? Okay lang. Sorry. So, ito pa, sino pili mawag ng microphone? Gala pa. Palapakin natin yung papa ng pogi-pogi. Bigogang mundo. Kakanta lang muna ako ng isang kanta sa Panginoon. Sabayan niyo po muna ako. May meron po ako isang Bisaya na, na worship song. Sabayan niyo po ako sa nakakasabay. Ikaw ang puso. Buwabot man ang problema, alay makapangahimula, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang gusto ako, kalimang nalampanan, buabot man ang problema, walay makapagpahinula, walay maikakumpara sa imong gugma. Kung sa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Luluhod ako sa tiyan mo, pagsimba kung sa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang Diyos, hukalipay ko. Sabi natin sabay-sabay, sa man, ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, kung kalipay ko. Sabay-sabay. Kung sa
samba kanimo unsa man kalayo ang langit gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang Diyos, kalakasan ng may Diyos. Babasahin ko lang po sa Tagalog. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod ako sa paanan mo, sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Let's pray. Father God, salamat Lord sa gabi na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Palapakan nga natin si Jesus. Lord, salamat because we are here, Lord, tonight to celebrate your goodness in this family Maligton with our relatives, Lord. Father, I declare, Lord, tonight, hayaan mo, God, na ang pag-ibig mo ang maranasan namin sa gabi na ito. Maramdaman nawa ng bawat isa, O Diyos, ang pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan sa lugar na ito. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming pong programa hanggang sa araw po ng bukas. Naingatan niyo po mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Ilayo niyo po kami sa limang klase ng kapamakan, kagutuman, disgrasya, aksidente, in the name of the mighty name of Jesus. And I declare, Lord, ngayong gabi na ito na mapakinggan namin ang iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, pagbukdurin mo po ang aming pamilya. Pagbukdurin mo, Diyos, ang aming mga buhay, Panginoon. Magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang pamilyang ito, Ama. Salamat po. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maupo na ho tayo. Lingkod. O, lingkod daw. Lingkod. Ayan. So, mag-share lang po ako sa saglit. Ayan, mag-share lang po ako sa saglit. Just give me at least 10 minutes. Ayan, mag-share lang po ako sa saglit, no? Sino po naniniwala dito na Istapad sa lidro. na mapalad ka? Kasi ikaw ay belong sa Maligton family. Taas kamay. Taas kamay. Meron ba dito nagsisisi na naging Maligton ka? Alam kayo, pinitong Maligton? Ako, Bisaya ako eh. Matibay. Kasi yung apelyido ko Maligton eh. Di man ko ano, kay istorya ng Bisaya. Pero Maligton mismo Bisaya, yung apelyido ko. Alam niyo po, share ko lang po sa inyo. Sa mundong ito, meron tatlong klase ng tao. Ilang tao daw po? Ilang daw? Meron tatlong klase ng tao sa mundong ito. Ano kaya yun? Ay, pastor. Yung may pera, yung wala, at saka yung mangungutang. Hindi. Hindi mo ganon. No? Meron tatlong tao sa mundong ito. Sa mundo, ginagalawan natin, napakagulo na ho ng mundo. Tama hindi? Nandiyan yung digmaan ng Iran, Amerika, Israel, nandiyan yung pagtaas ng bilihin, pagtaas ng mga gasolina. So ngayon, sa mundong ito, may tatlong klase ng tao. Share ko lang po sa inyo yung una. Itong una na to, sigurado, wala dito yun. Unang tao, yung tawag na troublemakers. Sabi nyo nga po, troublemakers. Huwag ka na tumingin sa katabi mo, wala yan dito. Pag sinabi mo troublemakers, ito yung uri ng mga tao na walang ibang ginawa kundi maghanap ng gulo. Totoo po hindi. Totoo po hindi.
Wala silang ibang ginawa kundi maghanap ng pagkakamali ng kapwa nila, gumawa ng gulo, kasi ang buhay nila nakasentro lang sa kanila. Sila lagi ang tama, sila lagi ang ayos ang buhay, at ang tingin nila sa sarili nila, mali yung iba. So ano po yung unang tao sa mundong ito? Sabi niyo nga po, troublemakers. Wala na, hindi na ako naintindihan, Tagalog na kasi. Ano po yung una? Troublemakers. So ano yung troublemakers? Sila po yung storm people. Pag sinabi niyo pong storm people, ito yung mga tao na kapag pumasok ng bahay mo, gulo lagi ang dala. Gusto niyo ba ng gano'n? Sino gusto ng gano'n bisita? Nabibisita lang sa bahay, pagdating sa bahay, gulo na agad. Because ang tawag sa kanila, storm people. Wala silang pakialam kung sino yung masaktan nila kapag nagsasalita sila. Pangalawang tao, the nonchalant individual. Ang tawag ko dito, stone people. Alam mo yung stone people? Yung stone people, ito yung mga tao na walang pakialam. Nakakita na kayo na ganun tao? Yung nag-aaway na yung magkapatid, pero siya, wala siyang pakialam. I don't care. Kasi bakit? Na itong stone people na ito, sila yung mga walang pakiramdam, walang pakialam, ayaw ma-involve sa problema ng iba, at ayaw din maging tugon sa solusyon ng iba. Ang tawag doon, stone people. Ang stone people, sila yung mga taong mahilig gumawa ng division. Gagawa sila ng boundary sa buhay nila para hindi ka makapasok. Hindi mo sila mautangan, hindi mo sila mahingian ng solusyon, hindi mo sila mahingian ng counseling sa buhay. Kahit na mag-anak mo sila, parang wala sila sa bahay. Para silang mga pusa na higa lang ng higa at walang pakialam sa nangyayari sa mundo. Ano tawag doon? Stone people. Ang tawag doon, nonchalant individuals. Ano yung una? Troublemakers. Ano yung pangalawa? Nonchalant individuals. Ito yung magandang pangatlo. Yung pangatlo naman, yung tinatawag natin na peacemakers. Sabi nyo nga po, peacemakers. Yes. Tingnan mo ngayon katabi mo kung peacemakers yan. Ano yung sabihin ng peacemakers? Sila yung mga tao Neutral. na ang gusto lagi kapayapaan. Ang gusto dalhin sa bahay ninyo, pag bibisita sa bahay ninyo yan, ang gusto niyan, magdala ng pagkakatulungan, pagkakaisa, yun ang mga peacemakers. Ang peacemakers, walang ibang ginawa kundi ayusin ang gulo ng magkamag-anak, ayusin ang gulo ng magulang sa ina, ayusin ang gulo ng relatives. Sino dito gusto maging peacemakers? Wala na. Nonchalant ka to. Oh. Sino dito ang gusto maging solusyon sa pamilya niya? Taas po kamay. Wala eh. Gusto ko makita yung kamay eh. O sige, sino gusto maging nonchalant? Sino yung nonchalant? Wala talaga. Stone table talaga. Ano yung una? Sino dito gusto maging troublemaker? Ay, kapag nag-asawa ka ng troublemaker, masakit sa ulo. Uuwi ang lasing. Uuwi ng lasing, wala yung sahod, upos na. Tapos, magbubunga nga pa sa iyon. Troublemaker ang tawag doon. Buti na lang wala dito yun. Tama po ba? Amen? Meron dito wala? Wala. Ang meron dito, peacemakers. Sino dito mga nagsisimba? Taas kamay. Tignan mo po, taas ka. Sino dito naniniwala anak ng Diyos? Kami. Sige. Sabi dito, Sisiba, minsan. basahin ko lang po sa Bible, no? Okay na ba basahin ko muna yung Bisaya kahit medyo mali yung accent ko? Mateo chapter 5 verse 9. Bulahan ang mga tigpasiugda sa kalinaw, kay sila pagatawon mga anak sa Diyos. Ano daw? Bulahan ang mga tigpasiugda sa kalinaw, kay sila pagatawon mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Taas na kamay mga nagsisimba. Minsan lang. Yung minsan. Taas kamay.
Tapos kung may dito ang naniniwala anak siya ng Diyos. Ang isa sa mga signs na totoo kang anak ng Diyos, peacemakers ka. Pag nag-away yung magkapatid, dapat ikaw namamagitna. Wala ka dapat kampiyan. Kapag peacemakers ka, kahit sa politika, marunong kang rumispeto. Kung yung green sila, respetuhin natin kahit kamag-anak natin sila, they have their own decision, we have to respect them. Pero pag nagkita-kita tayo, maligpin tayo, matibay tayo, magmamahalan pa rin tayo. Hello! Hello! Alam niyo, hindi ako naniniwala na mas mainam puntahan yung kaibigan kaysa sa sariling pamilya. Naniniwala ako, kaya may pamilya. The greatest gift that God has given to us is called family. Ang pamilya dapat nagtutulungan. Ang malikol dapat nagtutulungan. Kapag may bumagsak, tulungan. Huwag i-chismis, huwag i-kwento. Dapat kapag mahina ang isa, malungkot tayo. Dapat nararamdaman natin lahat sa pamilya natin kung ano yung dapat natin gawin. Alam niyo po, kapag peacemaker kayo, makinig po mabuti, kapag peacemaker kayo, mamahalin niyo ang lahat ng membro ng pamilya natin. Wala nang pumapalakpak. Sayang. Tita baby, huwag mo na akong invite dito sa sunod. Masakit ang salita si Pastor. Hey! Mga malikon! Nagmamahalan ba tayo? Nagmamahalan ba tayo? Bakit tayo nasa politika? Hiwalay na tayo? Hindi ganun ang pamilya. Ang pamilya, marunong rumispeto, marunong gumawa ng boundary. Kahit sino suportahan, si Duterte o BBM man yan. Pero pagdating sa loob ng bahay, pamilya tayo. Mas mahalaga ang pamilya kaysa politika. Mas mahalaga ang pamilya kaysa politika. Hello? Amen po ba? Amen po ba? Meron ba dito hindi nagpapansinan? Huwag na kayo magtago. Meron ba dito? Itinatakbo niyang malikon siya. Alam mo, hindi nagkamali sila na maging malikon ka. Kasi ang word na malikon, matibay. Ibig sabihin, anumang bagyo ng buhay, nakatindog ka. Nakatayo ka, kahit ano mangyari. Tama po? Tama po ba? Ito po, may sabihin po ako sa inyo. Ako pa, proud ako maging malikon. Kahit first time ko lang po makati ng reunion. Alam niyo kung bakit po? Kasi yung tatay ko, pinalaki akong tama. Yung papa ko, pinalaki akong tama. Alam mo, sabi ko sa sarili ko, makinig sa mga pinsan, makinig sa akin. Pinsan, ikagaw, makinig. Sino dito ikagaw, mataas kamay? Di ba ang pangarap na maging mabuting magulang sa inyong mga anak? Tama hindi? Makinig kayo sa akin mabuti. Kung gusto nyo maging mabuting magulang sa inyong mga anak, maging mabuting anak na muna kayo sa inyong mga magulang. Anong sabi ko sa sarili ko? Hindi ako pwede maging mabuting tatay sa anak ko kung hindi ako mabuting anak sa tatay ko. Kasi mapapasa mo yung galit. Yung sama na loob, mapapasa mo yan sa mga anak mo. Ngayon pa lang, putulin mo na yan. Kung gusto mo maging mabuti kang magulang, maging mabuti ka munang anak sa tatay mo. Pumalakpak din yung tinatamaan. O, palakpak na lang yung tama. Hello? Ito na yung panahon para alisin natin yung mga hindrances sa politika na yan. Ang pamilya, nagtatampuhan yan. Pero ang pamilya, hindi nagtatagal ang tampo. Magkakasundo at magkakasundo. Because blood is thicker than water. Ngayon, kapag ikaw ay peacemaker, una, pagpapalain ka ng Panginoon. Kahit saan ka pumunta, nandiyan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Pangalawa, tatawagin kang anak ng Panginoon. Pangatlo, ito maganda. Kahit saan ka pumunta, tiyak na may tutulong sa iyo. Tama po hindi? Tama po hindi? Kasi sabi sa Bible, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Magtanim ka ng kapayapaan, aani ka na? Aani ka na? Wala na. Kapayapaan. Pag nagtanim ka ng kapayapaan, aani ka na? Kapayapaan. Kapayapaan. Pag nagtanim ka ng kaguluhan, aani ka na? Kaguluhan. Kaguluhan.
Sige po, di ba mo tatapos? Pwede ba tayo lahat lumayo? Tayo. Pwede ko ba tawagin lahat ng mga maligon, yung talagang yung sila papa, kung sino yung nandito, punta kayo dito lahat pa. Yung mga maligon, dito po kayo. Harap kayo dito, harap kayo sa ano. See you, Tay.